Bago natin simulan ang part 1, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Pasensya na po kung panibagong upload na naman ang ating sisimulan ng dahil mayroon na po palang nag-upload ng recent video natin, kaya maraming salamat po. Sana suportahan nyo ang ating bagong video. Noong 21,100, ang pananaliksik sa teknolohiya ng pagpapahaba ng buhay ay nagkaroon ng pambihirang tagumpay. Ang sangkatauhan ay sumabak sa pagsasanay ng katawan upang mapanatili ang kabataan. Noon inilabas ang holographic VR game na Sphere of Gods. Dahil sa teknolohiya ng pagbabasa ng lahat ng galaw ng manlalaro, naging tanyag ang Sphere of Gods sa buong planeta. Maraming kumpanya ang lumitaw, nagsisikap kumita ng pera sa pamamagitan ng paglikha ng mga guild sa loob ng laro. Biglang naging isang di inaasahang tagumpay ang ideyang ito. Taong 2139, ang pangunahing tauhan na si Chiron ay miyembro ng Guild of Shadows, ngunit biglang nabura ang kanyang account at itinapon siya palabas ng laro. Litong-lito siya, hindi maunawaan ang nangyayari. Maya-maya, biglang may mga dokumento tungkol sa pagpapawalang bisa ng kontrata ang bumagsak sa mesa sa harapan niya, at isang lalaki ang humiling na pirmahan niya ito. Lumabas si Chiron mula sa kapsula at lumapit sa lalaki, sinabing isinakripisyo niya ang lahat para maabot ng Shadows ang tuktok. Dahil sa kanila, naging isang higanteng pinansyal ang kumpanya ng Lanha. Minsan, tumanggi siyang pagsamahin ang Shadows sa ibang guilds. Paano nila nagawa siyang tanggalin ngayon? Basta na lang nila siyang tinapon at hinayaang mag-isa. Ang lalaki ay ngumiti ng mapanukso at sinabing ang kanyang personal na ari-arian at 5 milyong kredito ay sapat na para sa buong buhay niya. Dapat niyang tanggapin ang kanilang kabutihang loob. Pagkatapos siyang matanggal, umuwi si Chiron at nagsimulang uminom upang maibsan ang kalungkutan. Sa isang punto, tahimik siyang nagmura at sinabi na sa loob ng maraming taon, nagdala siya ng napakaraming pera sa kanila, sapat para magtayo ng isang buong lungsod, ngunit basta na lang nila siya tinanggal. Galit na pinunit niya ang mga dokumento at sumigaw na hindi niya sila mapapatawad kailanman. Pagkatapos nito, sumandal siya sa sopa, kumuha ng ilang malalaking lagok ng alak mula sa bote, at nag-isip tungkol sa kung ano ang mangyayari kung magsisimula siya muli. Hindi nagtagal, yumapekto ang alak at nakatulog siya. Nagising siya sa malakas na tunog ng telepono. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at, habang nararamdaman ang matinding sakit sa ulo, bamulong na hindi niya dapat uminom ng sobra. Tiningnan niya ang screen ng telepono at nakita na tumatawag si Blackie. Naalala niya, bakit siya tinatawagan nito. Sinagot niya ang tawag at tinanong kung ano ang kailangan. Sinabi ng kaibigan niya, "Hello." Masaya niyang sinabi na may kastang ang Shadow Guild ngayon, kaya dapat magmadali ang ating bida papunta sa paaralan. Naupo ang ating bida sa kama at nagtanong, "Baliw ka ba? Kagabi lang ako tinanggal sa trabaho dyan." Bigla niyang napagtanto na may mali, at nang mapansin niya ang salamin, tumakbo siya papunta rito at sinimulang suriin ang refleksyon. Nabigla siya sa kanyang hitsura. Samantala, tinanong siya ng kaibigan kung gaano karami ang nainom niya kagabi, ngunit hindi na siya nag-alala tungkol dito. Tinitigan niya ang kanyang mukha at naisip, bata na naman ba ako? Pagkatapos nito, kinuha niya ang telepono habang ang kaibigan niya ay patuloy na sumisigaw para makuha ang atensyon niya. Tiningnan niya ang petsa sa screen ng telepono at nakita na ngayon ay ika-19 ng Abril taong 2129. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Kinabahan siya at nagtanong sa sarili, bumalik ba ako 10 taon sa nakaraan? Lumabas siya ng bahay, iniisip na hindi niya inasahan na bibigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ang Shadows, ang Lingha, at lahat ng mga nagtaksil sa kanya, lahat sila ay magbabayad para dito.
Habang naghihintay sa labas, tinawag siya ng kaibigang si Blackie. Kumakaway at sumisigaw, "Sa wakas, nandito ka na. Kailangan na nating magparehistro." Papunta na sana siya, pero napansin niyang parang malungkot ang kaibigan niya. Tinanong niya ito, at sumagot si Blackie na mayroon siyang naiibang ideya. Ayaw na niyang sumali sa mga guild ng ibang tao. Mas mabuti raw na sila na lang ang gumawa ng sarili nilang guild. Bahagyang nagulat ang ating bida, pero naisip niya na magiging mahusay na manager si Blackie balang araw. Kailangan niya ng tulong nito. Sumali lang siya noon sa Shadows para kumita ng pera na kailangan ng kanyang pamilya. Nag-alinlangan si Blackie at sinabing mahal ang renta ng kagamitan, sweldo ng mga manggagawa, at iba pa. Sumagot ang ating bida na kung pipirma sila ng kontrata sa ibang guild, para na rin silang mga alipin. Hindi na siya muling susunod sa kahit sino. Napabuntong hininga si Blackie at sinabing hindi naman siya tutol sa paggawa ng sarili nilang guild. Pero kahit ipunan nila ang lahat ng ipon nila, hindi pa rin ito magiging sapat. Nilagay ng ating bida ang kamay niya sa balikat ni Blackie at hinikayat ito, sinabing huwag mag-alala. Sa larong Fear of Gods, may libreng trial period ang mga estudyante na tumatagal ng 10 araw. Pero hindi natuwa si Blackie at nagtanong, ano ang magagawa natin sa loob ng 10 araw? Matiyagang sumagot ang ating bida na, kaya natin. Hiningi niya sa kaibigan na hayaan siyang mag-alala tungkol sa pera. Matapos kumbansihin ito, pumunta siya sa tindahan, binili ang mga kailangang grocery, at bumili rin ng VR device. Pagka-uwi niya, naupo siya sa kama, sinuot ang kanyang gloves, at isinuot ang helmet habang sinasabi, "Maghintay kayo, mga Diyos ng takot." Matapos matagumpay na makakonekta sa laro, natagpuan niya ang sarili sa mga lumilipad na isla at nagtungo sa malaking templo. Habang umaakyat siya sa hagdan, tumingin-tingin siya sa paligid at sinabi na nakalimutan na niya kung ano ang itsura ng dating pahina ng pagpaparehistro. Pagpasok niya sa loob, lumitaw si Gabriel sa harap niya. Masaya siyang binati nito sa Realm of Gods na may malaking ngiti sa kanyang mukha at sinabi na siya ay isang guide angel. Ipinaliwanag nito na ipapakita niya ang 4 na pangunahing sangay ng pag-unlad, kung saan mayroong 12 klase na maaari niyang pagpilian base sa kanyang kagustuhan. Ang Warrior Branch ay nahahati sa Heavy Warrior, Berserker, at Knight. Ang Weapon Master ay nahahati sa Swordsman, Marksman, at Assassin. Ang Support Branch ay mayroong Cleric, Prophet, at Druid. Ang Magic Branch ay kinabibilangan ng Elementalist, Cursor, at Summoner. Pinili ng bida ang Weapon Master Branch at ang Swordsman Specialization. Sinabi ni Gabriel na ngayon ay kailangan niyang ilagay ang kanyang nickname. Nagdesisyon na ang ating bida na gamitin ang dati niyang pangalan at sinabi, "Ifom." Matapos nito, iniulat ng sistema na ang pangalan ay matagumpay na naisave. Tinanong siya kung nais niyang baguhin ang itsura ng kanyang avatar. Hinawakan niya ang system window at tahimik na sinagot, "Siyempre gusto ko." Ayaw niyang makilala siya agad ng lahat. Nang mabago na ang itsura ng kanyang karakter, tinanong siya ni Gabriel kung saan siya gustong magsimula sa Star Kingdom. Naisip niya na ang White River City ay ang ika-5 pinakamalaking lungsod sa kaharian. Maganda ang lokasyon nito at may magagandang posibilidad para sa pag-unlad. Mas mahalaga, hindi siya madadami sa malalaking guild doon at makakapag-level up ng tahimik. Pagkapili niya ng lungsod, sinabi ng assistant na siya ay i-teleport sa loob ng 3 segundo at binati siya ng swerte. Nang mag-teleport siya sa White River City, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kalsada at tumingin sa paligid. Tumingin siya sa paligid at nakita ang napakaraming ibang manlalaro na nag-e-enjoy sa makatutuhanang graphics at nagsisimula ng kumumplito ng mga quest.
Lumayo si Chiron mula sa pangunahing grupo at binuksan ang system window, iniisip na. Mayroon siyang 4 na leveling points na magagamit sa bawat bagong antas. 4 pa ang ibinibigay bilang resulta sa paglipas ng panahon. Ang bawat manlalaro ay may espesyal na skill tree, leveling, at estilo ng paglalaro. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 5 units ng strength, 3 ng agility, 4 ng tenacity, at 2 units ng intelligence at vitality. Logical na ang isang swordsman ay isang klase na nakadepende sa strength, kaya naisip niyang ilagay ang lahat ng puntos doon. Pero ngayon, gagawin niya ang lahat ng iba. Nagdesisyon siyang ilagay ang lahat ng puntos sa agility, iniisip na ito ang pinakamainam na pagpipilian para sa maagang pag-level up. Para sa anumang warrior, kadalasan ang bilis ang nagiging mapagpasyang salik sa malapitang laban. Subalit, iniisip niya na hindi agad mauunawaan ito ng ibang tao. Matapos niyang mag-assign ng puntos, biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Black Cloud sa pamamagitan ng video call. Ngumiti ang kaibigan at sinabi na siya ay naging isang cursor, nasa City of the Fallen Moon, at tinanong kung nasaan siya. Sumagot ang ating bida na nasa White River City siya. Sinabi ng kaibigan, na may pagkainis, na ang biyahe papunta roon ay tumatagal ng 7 oras. Sa panahong iyon, lahat ay makakapag-level up na, pero siya ay mananatiling isang baguhan. Tinanong ng kaibigan kung natatandaan pa ba niya ang kanilang layunin, na makapag-ipon upang makalikha ng guild kung magle-level up sila gaya ng iba. Medyo nag-aalangan siyang sumagot na hindi iyon ang plano. Pagkatapos ay tinanong niya ang ating bida kung alam ba niya ang tungkol sa mga unique quest. Sa pagbanggit nito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Blackie sa kasiyahan. Sumigaw ito na ang mga ito ay mga legendary at secret quests na minsan lang nangyayari sa server. Ang mga quest na ito ay nagbibigay ng malalaking gantimpala, na sinasabing hindi kayang maabot sa loob ng 10 taon. Habang pinag-uusapan nila ito, nagtungo si Xiong papasok sa mas malalim na bahagi ng lungsod at narating ang Twilight Alley, kung saan nakatira ang mga mahihirap na tao na medyo kakaiba ang itsura. Bahagyan niyang hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban nito, dahilan upang mag-alala ang mga naroroon. Sinabi niyang mayroong ganitong uri ng quest sa White River City. Ibinalik niya ang espada, tumingin sa imahe ng kanyang kaibigan, at tinanong ito kung gusto pa rin ba niyang mag-level up nang wala siya. Malalim na napabuntong hininga si Blackie at sinabi na ang biyahe ay tatagal ng 7 oras. Baka nga raw tumanda na siya sa paghihintay bago makarating doon. Sinabi pa niya, paano mo nalaman ito? May tumutulong ba sa'yo? Nakahanap ka ba ng beta tester? Nagpatuloy ang ating bida sa paglalakad pababa sa Twilight Alley at ngumiti habang sumagot, hindi na mahalaga yan. Hintayin mo na lang ako sa White River City. Kapag natapos ko na ang quest, tutulungan kitang mag-level up. Sumagot ang kaibigan na naintindihan na niya ang lahat at agad na ibinaba ang tawag. Napansin ni Chiron ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng pader. Lumapit siya rito at tinanong kung kailangan nito ng tulong. Tumangala ang NPC sa kanya at humiling ng pagkain, sinasabing nagugutom na siya sa loob ng 5 araw. Sumagot ang ating bida na, sa kasamaang palad, hindi ko kayang tugunan ang hiling na iyon. May iba pa bang kailangan mo? Kaya kung gawin ang marami basta may tamang kapalit. Habang sinasabi niya ito, nasa isip niya ang impormasyon na ang unique quest ay maa-activate lamang sa pamamagitan ng pagsasabi ng espesyal na linya. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaki at sinabi, patayin mo si Cross, ang alkalde ng White River. Inabisuhan ng sistema ang ating bida na inalok siya ng isang unique task mula kay Sherlock. Pinapipili siya kung tatanggapin niya ang gawain bago mag-expire ang oras. May 1 minuto lamang siyang ibinigay upang mag-isip.
Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan at agad na nagtungo sa town hall. Nilampasan niya ang pila ng mga manlalaro papunta kay Mayor Cross. Isa sa mga manlalaro na kakakausap lamang sa alkalde ay patungo na sa labasan at masayang sinabi, "Buti naman at may nagbibigay ng mga gawain para sa mga baguhan." Tumawag si Mayor Cross ng susunod na manlalaro, ngunit si Chiron, habang kumakain ng kamatis, ay tinitigan siya at nalaman na ang alkalde ay mayroong 2,400 health points at 1,500 mana. Napagtanto niyang sa patas na laban ay hindi niya kayang talunin ang alkalde sa kahit anong paraan. Gayunpaman, nagdesisyon siyang umatake. Inihagis niya ang natirang kalahating kamatis sa ulo ng alkalde, na labis na ikinagulat ng ibang mga manlalaro. Agad na inabisuhan ng sistema na ang pagtrato ng karakter na si Mayor Cross sa kanya ay bumagsak sa hostile. Galit na galit ang alkalde ng lungsod, sumigaw ng malakas, at agad na sumugod sa ating bida habang isinisigaw, "Papatayin kita." Nakiposisyon siya para lumaban at hinawakan ang espada, iniisip na magpapalam na ngayon ang lahat kay Mayor. 15 minuto bago ito, habang naglalakad siya palabas ng Twilight Alley papunta sa pangunahing kalye, tumingin-tingin siya sa paligid at inisip na dapat ay naroon lang ang town hall sa malapit. Nakita niya ang napakahabang pila at napagtanto niyang maraming tao ang naghihintay para sa mga quest ng mayor. Humingi siya ng paumanhin sa isipan sa gagawin at inisip ang plano niya. Isang lalaki sa pila ang biglang tumawag sa kanya at nagmungkahi na dumiretso na siya sa harap ng linya, dahil kung hindi, maaaring magkamali ang interpretasyon ng iba. Na-distract siya mula sa iniisip at napatingin sa lalaki. Bahagya siyang ngumiti at nagpasalamat sa payo nito, ngunit sinabi niyang hindi siya nandoon para sa mga quest. Dagdag pa niya, huwag na nitong aksayahin ang oras at mag-level up na lang sa ibang lugar. Bahagyang kumunat ang noo ng manlalaro at sinabi na lahat ng lumalabas mula sa mayor ay nakangiti ng malaki, kaya huwag siyang magsinungaling. Sumagot ang ating bida na hindi niya iyon nakuha. Ang pinakamainam na paraan ng pag-level up ay sa pamamagitan ng hunting. Habang nakatayo siya rito, maaari na sana siyang kumita ng napakaraming karanasan. Inisip ng manlalaro ang malaking grupo ng mga manlalaro na tumatakbo para sa isang maliit na boror at sinabi na maging ang mga halimaw ay mataas ang demand ngayon. Mas mabuting tumayo na lang siya sa pila kaysa makipaglaban para sa bawat bor. Lumapit ang ating bida at bamulong na mas mabuting mag-hunting sa mga liblib na lugar kung saan mabagal ang monster respawn. Kaunti ang loot pero sa kanya lahat iyon. Walang manggugulo, at mas mabilis siyang magle-level up kaysa sa iba. Naging interesado ang lalaki at ngumiti habang tinanong kung may ganoong lugar. Dagdag pa niya, kung hindi siya niloloko, babayaran niya ito. Iniunat ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi na sa halagang 20 coins, malalaman niya ang lahat. Biglang nalungkot ang manlalaro at sinabing 10 coins lang ang ibinibigay sa simula. Nag-alok si Xiong ng ibang opsyon, ibigay nito ang 10 coins, i-reset niya ang lokasyon, at kung tama siya, ibibigay nito ang natitirang 10 coins. Sinabi rin niyang inaalok niya ito ng exclusive sa kanya dahil gusto niya ang ugali nito. Ngunit kung ayaw nito, hindi niya pipilitin. Sa huli, nagdesisyon ang lalaki na pumayag. Binuksan niya ang system window at inilipat ang 10 copper coins sa kanya. Sa isip ng ating bida, ngumiti siya at inisip na ngayon ay mayroon na siyang. May sapat na siya ngayon para makabili ng sandata laban sa mayor ng lungsod. Pagkatapos nito, pumunta siya sa palengke at lumapit sa tindera, tinanong kung magkano ang mga kamatis. Sinabi, nitong isang barya ang halaga ng bawat piraso, kaya humingi siya ng 10. Narinig ng mga babaeng dumadaan ang kanyang sinabi, at ang isa sa kanila ay tumawa ng malakas. Sinasabing hindi siya makapaniwala na bumili ang weirdo ng kamatis gamit ang lahat ng kanyang pera.
Tinawag pa siyang tanga. Tumawa rin ang kaibigan nito at sinabing mukhang bago lang siya sa laro. Hindi pinansin ng ating bida ang kanilang panlilibak at pumunta sa town hall kung saan naroon si Mayor Cross. Lumampas siya sa pila at kumagat sa isang kamatis bago ito ihagi sa mukha ng mayor, sabay sigaw ng mga insulto, sinasabing hindi ito karapat-dapat maging mayor. Nagulat ang system na ang attitude ng karakter na si Mayor Cross patungo sa kanya ay bumaba ng 100 puntos. Pagkatapos, tinanggal ng NPC ang kamatis mula sa kanyang mukha at, halos hindi mapigilan ang galit, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sa halip na sumagot, naghagi si Sharon ng ilan pang kamatis sa kanya, na nagdulot ng takot sa ibang mga manlalaro. Ang isa sa mga manlalaro ay umatras at malakas na nagmura, sabay sigaw, may mga baliw ba dito? Ang lalaking katabi niya ay nagtanong, sira ba ulo niya? Papatayin siya ng walang dahilan. Ang isa pang manlalaro ay nagsabing hindi siya makapaniwalang inatake niya mismo ang mayor. Nang maubos na ng ating bida ang lahat ng kamatis na dala niya, bumagsak sa hostile ang attitude ng mayor patungo sa kanya, at ngumiti siya ng masama, handa na sa laban. Nagsisigaw ng malakas ang mayor, labis na nagngingit-ngit. Lumitaw ang isang babala ng panganib sa harap ni Sharon, at ang sumunod niyang nakita ay nagpagulat sa kanya. Tumalon mula sa kanyang upuan si Mayor Cross at sumugod sa kanya, unang pinakawalan ang isang malakas na suntok. Naharangan ito ni Sharon at umatras, ngunit nabawasan ang kanyang health ng 84 na puntos. Nagulat ang ibang mga manlalaro, sabay sabing, napakalakas niya. At, nahawakan pa niya ang suntok gamit lang ang isang simpleng espada. Samantala, nagkaroon ng kakaibang anyo ang mayor. Hinubad nito ang balat ng tao at inihayag ang tunay nitong anyo bilang isang werewolf. Lumuhad ito sa lahat ng 4 na paa at sinabing, mamamatay ka na. Kinuha ng ibang mga manlalaro ang kanilang mga sandata at sumigaw, ang mayor ay isang halimaw. Hindi sila pinansin ng ating bida. Ang werewolf ay mabilis na sumugod upang umatake, ngunit sa parehong oras, ang mga kabalyero na nakatayo sa likuran ng ating bida ay lumapit at inatake ang mayor, natuklasan ang masamang espiritu sa kanya. Napangiti ang ating bida at naisip na kung siya ang umatake, tiyak na papatayin siya ng mga bantay agad. Ang mga kamatis ay hindi nagdudulot ng pinsala, ngunit nagdudulot ito ng parehong hostility. Kapag na-block ang unang atake, nagbabago ang anyo ng mayor sa isang lobo. Ang mga bantay ay nakaprograma upang sirain ang anumang masamang espiritu, kaya inatake nila ngayon ang mayor. Dahil sa mga atake ng mga bantay, bumaba ang health ng mayor. Isa sa mga manlalaro, na nakangiti, ay inalok ang iba na tumulong. Pagkatapos nito, sila'y sumugod at sinimulang eye-corner ang werewolf. Ang mga magicians ay umatake mula sa malayo, iniunat ang kanilang mga kamay pasulong at gumamit ng mga spells, nagpapakawala ng mga fireball sa halimaw. Nang tumama ito sa kanya, lumitaw ang ulap ng usok at tumaas ang alikabok. Sa isang punto, tinuhag ng isang bantay ang katawan ng halimaw gamit ang sibat, nagdulot ng mapaminsalang sugat. Bumagsak ang bangkay ng werewolf sa sahig, at ang mga manlalaro ay nagtipon sa paligid nito, nagtataka kung bakit walang nahulog mula rito. Hindi rin sila nakatanggap ng experience. Isa sa kanila ang nagtanong, nasaan ang lalaking naghagis ng mga kamatis? Malamang alam niya ang nangyari. Samantala, ang ating bida ay nasa Twilight Alley at natanggap ang Mayor Seal bilang gantimpala sa pagkakapatay. Ibinigay niya ang gantimpala sa taong nagbigay ng quest sa kanya. Ang NPC ay ngumiti ng malaki at nagpasalamat, sinasabing natupad niya ang kanyang kahilingan. Iniabot nito ang isang chest at sinabing umaasa siyang magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Tinanggap ito ni Cher at iniulat ng system na natapos ang unique quest.
Natanggap niya ang 2,000 20 puntos sa weapon proficiency, at isang luxury ring chest. Tumaas ang kanyang antas, at nagulat siya sa mga gantimpalang natanggap niya. Naisip niya, nagbibigay ba ng bonus ang pagiging antas 0 sa mga quest? Naging curious siya kung ano ang nasa loob ng chest at agad itong binuksan. Biglang may maliwanag na sumiklab, parang sinag na tumagos sa kalangitan. Nang hamupa ang liwanag, isang itim na bakal na. Isang rank gravity ring ang lumitaw sa harap ng ating bida. Ang kinakailangang IR level ay 0 at magagamit ng lahat ng klase. Ang singsing na ito ay nagdadagdag ng 2 unit sa strength at 1 unit sa agility at tenacity. Ang espesyal na kakayahan, free gravity, ay malaki ang pagbabawas sa gravitational pressure ng gumagamit, pati na rin ang pagpapagaan ng katawan at pagpapabilis ng galaw. Ang tagal ng kakayahan ay 30 segundo, at may cooldown na 5 minuto. Lubos na natuwa ang ating bida sa singsing na ito, kaya't binuksan niya ang status window, nagpa siya na ipagpatuloy ang pag-invest ng mga puntos sa agility. Ngayon, ang kanyang kabuoang bilis ay kasing taas ng mga pumped-up killers. Itinaas niya ang agility sa 12 unit, pagkatapos ay pumunta siya sa Weapon Mastery tab at itinakda ang One-Handed Sword Mastery sa 20 puntos. Iniulat ng system na siya ay umusad bilang isang novice swordsman, at tumaas ang one-handed sword damage ng 10%. Inisip niya na hindi sapat para sa isang swordsman na matutunan ang mga pinakapayak na suntok. Kailangan niyang ipasa ang Goblin Test at kunin ang skill book. Pagkatapos nito, pumunta siya sa ibang lugar at nakarating sa arena kung saan nagaganap ang Goblin Test. Isang manlalaro ang sumumpa ng malakas at sinabi na sa arena, pantay ang lahat ng katangian sa 10, at hindi gumagana ang mga skills o items dito. Ano daw ang dapat nilang gawin? Isang manlalaro ang pumutok sa mga luha ng pagkabigo at sumigaw na kailangan pa nilang magbayad para dito. Isang manlalaro na tumatakbo patungo sa finish line ay tinamaan ng mga goblins na may mga baril at namatay. Pagkatapos ay nabuhay muli malapit doon at sumumpa ng malakas, sinasabing sobrang lapit na niya. Lumapit siya sa kanyang mga kaibigan at tinanong kung may natira pa bang pera. Tinawag siya ng isa sa kanila bilang leader ng Heartbreaker at sinabi na ibinuhos na nila ang lahat ng pera at wala nang natira. Ang palayaw na iyon ay ikina-enters ni Sharon, at naisip niya na balang araw ay magiging isa siya sa top 10 assassin sa kaharian. Hindi, naisip niya, parang ganito rin si Heartbreaker noon. Sa oras na iyon, napansin ng Heartbreaker ang isang bagong mukha sa arena at lumapit sa ating bida. Ipinakilala ang kanyang sarili ng may ngiti at sinabing siya ang leader ng guild ng League of Assassins. Maaari ba siyang pautangin ng 5 coins? Babalik niya ito kinabukasan. Ibinabalik na niya ang 20 coins at nangangako siya. Bukod pa dito, ang League of Assassins ay magiging isang sikat na guild, at nangangako siya na kung tutulungan siya ngayon, baka pati siya ay tanggapin nila sa kanilang grupo. Nang magkasunduan si Sharon, tinapik siya ng heartthrob sa balikat, may malaking ngiti sa mukha, at iniisip na tatanggihan siya ng ating bida at hindi siya magbabayad ng utang. Hindi nang walang dahilan na binanggit niya ang League of Assassins, ngunit laban sa kanyang inaasahan, sinabi ng ating bida na kapalit nito ay kailangan niyang ibalik ang 50 coins sa kanya. Labis ang nagulat ang heartthrob at nagalit ang mga kasamahan niya sa League of Assassins, sumigaw na, baliw ba siya? Paano siya makakapag-bargain sa boss? Naubos na ba ang utak niya? Ang heartthrob pa mismo ang humihingi ng pera sa kanya. Hindi pinansin ng ating bida ang mga ito at tinanong ang heartthrob kung sumasang-ayon siya. Tiyak na sumang-ayon siya, at binuksan ng ating bida ang system window, ngumiti, at sinabi na pagkatiwalaan na lang niya ang kanyang honesty, idagdag siya bilang kaibigan at ipapadala niya ang pera,
at huwag kalimutan na kailangang ibalik ang utang kinabukasan. Sumang-ayon ang leader ng League of Assassins, at pagkatapos nito, umalis si Sharon sa tabi at inihagis ang isang bag ng coins sa kanyang kamay, na may ngiti sa mukha, at sinabi na mula 5 coins, gagawin niyang 50. Medyo maganda na rin iyon. Samantala, nagtanong ang isa sa mga kasamahan ng Heartthrob sa leader kung talagang ibabalik nito ang ganoon karaming coins. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan at tinanong kung hindi ba't sobra iyon, baka makapag-ipon sila at bumalik na lang kinabukasan. Habang nagngingit-ngit ng mga ngipin at kinagat ang kanyang kamao hanggang sa manginig ang katawan, sumagot ang Heartthrob, "Ako ang leader ng League of Assassins, ako ang mukha ng guild, at laging binabayaran ko ang aking mga utang." Pagkatapos nito, napaiyak siya at sumumpa ng malakas, sinasabing sobrang lapit na niya sa finish line, at walang paraan para siya sumuko, kailangan nilang gawin ito ngayon. Pumayag ang mga kasamahan niya at nagsimula silang maghanda. Lumapit sila sa goblin upang lumahok. Napansin ng isa sa mga kasamahan ng Heartthrob si Sharon na nakatayo sa kabilang bahagi ng running track at sinabi sa leader na kasama si Sharon sa mga lumalahok. Pinag-cross ng Heartthrob ang kanyang mga kamay at naghahapuhap ng tawa, sinabing minamaliit lang niya ang hamon at kailangan niyang. Tumakbo siya ng hindi hihigit sa 30 metro, ngunit pagdating sa kalagitnaan ng distansya, nagsimulang baguhin ng mga goblin ang oras ng kanilang mga atake at magsimulang mag-shoot ng maaga kaysa sa kanya, kaya't wala na siyang magagawa. Sumang-ayon ang isa niyang kasamahan sa guild at sinabi na kahit siya, nakatakbo lamang ng 18 metro. Pagkatapos nito, tumayo ang ating bida sa starting position, at nang matapos ang countdown, nagsimula na ang hamon at tumakbo siya pasulong. Nagsimulang mag-shoot ang mga goblin sa kanya, isang goblin na masayang sumasayaw at may dalang mga bandila, at ang isa naman ay nagpapaputok sa ere, habang ang 3 sa balkon ay nakatutok sa kanya. Nagpatuloy siyang tumakbo at ilang bala ang tumama sa lupa malapit sa kanyang mga paa. Nang makita ito, nagsimulang magtutok ng mas tumpak ang mga goblin, at muling nagpaputok. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimulang mag-zigzag ang ating bida, matagumpay na iniiwasan ang mga bala. Nakita ito ng isang lalaki at sumigaw na, "Hindi ka panipaniwala." Ang batang ito, binabaliwala lang ang mga atake nila. Mas mabilis pa siya kaysa sa leader. Bago pa siya makapagsalita ng huling salita, sinadyang tinadyakan siya ng kasamahan niya sa dibdib, kaya't napatahimik siya. Habang iniisip ito, sinabi ng Heartthrob, "Siguro, siya ay isang trained athlete o sportsman." Kung ganoon, hindi nakapagtataka na mas malakas siya kaysa sa ordinaryong tao. Sa sobrang nerbiyos, nagsimula siyang magkagat ng kuko at iniisip na mali ang batang ito. Gumagalaw siya parang kilalang-kilala ang arena. Ang mga maneuvers niya ay simple pero epektibo, at sobrang mabilis. Ngunit, pagkatapos ng 15 metro, magbabago ang atake ng mga goblin kaya tapos na siya. Pagdaan ni Cher sa 15-meter mark, kinuha ng mga goblin ang kanilang machine guns at nagsimulang magpaputok. Maraming bala ang tumama sa mataas na bilis patungo sa ating bida. Kaya't inilabas niya ang kanyang espada. Maraming salamat po sa mga bumoto kagabi, sana po nagustuhan niyo ang paggawa ko ng bagong recap at kung mayroon kayong gustong tanungin mag-comment lang kayo sa comment section.